Bilis na manong! Sigaw ni Corin sa driver namin. Natataranta na ang driver sa pagdadrive dahil masyadong atat si Corin makarating sa Araneta. Ano ba Corin? Anong problema mo? Sabi ko habang ini-enjoy ang biyahe. Kasi naman po, ang daming tao kaya doon. Naka-attire pa naman tayo ng ganito. Tapos mahuhuli tayo at makikipagpilahan kasama yung fans? Mirap ako. Hello, nakalimutan mo na ba? Fiancé ko yung magko-concert. Tingin mo hahayaan niya tayong pumila doon? Humalukip-kip siya at umirap na rin. Ay, oo nga pala. Seaweed nga pala yon. Pag nalaman niyang paparating na ang mahal na Reyna, ay kung maari ipapagiba niya yung isang pader ng Araneta para lang makapasok ka ng matiwasay. Umirap siya. Promise Rina, mauunahan tayo sa harap kasi ang bagal mo. Alam mo namang wala tayong ticket. May reserve seats tayo doon Corin. Sabi ko. Sabi naman sa iyo 'di ba? Maraming tao ngayon. Comeback concert niya kaya ito? Sumbat ni Corin sa akin. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit ba natataranta ang isang ito? Hindi naman ako hahayaan ni Wade na walang upuan sa concert niya. Paraning na talaga itong si Corin. Naningkit ang mga mata ko sa kanya. Nag-aayos na siya ng buhok ngayon habang bumubulong-bulong ng mga reklamo tungkol sa pagiging relax ko dito. Bakit mo naisipang puno na yung VIP? Tanong ko. Ngumuso siya at sinulyapan ako. Unti-unti siyang ngumisi at nag-face sign. Inimbitahan ko kasi si Liam tsaka Shan. Tinakpan niya ang bibig niya. Nalaglag ang pangako sa sinabi niya. Masyado nang maraming nandoon. Pinaklos na nga ang VIP dahil nakalaan lang yon sa mga kakilala at espesyal kay Wade. Maingat kong binilang ang mga sasali. Tama lang talaga yung upuan doon sa VIP para sa mga sasali. Ayaw sumama ni Liam. Ang sabi naman ni Shan ay may tipping siya kaya hindi ko na inasahan ang pagdating niya. Paano mo sila napapayag? Tanong ko. Nagkibit balikat si Corin. Kumpara sa'yo, mas malakas ang charm ko kaya. Ngumisi siya. Sumingap ako at tinanaw ang mahabang pila sa labas. Kailangang nasarap ako dahil iyon ang usapan namin ng fans club ni Wade. Ito ang unang concert nila pagkatapos nung bumalik siya. Eksakto pang sa birthday ko iyon idinaos. Ang galing no? Parang si Wade lang yung birthday gift ko. Nag-greet na siya kaninang umaga. Kaya nga malaki ang ngiti ko ngayon. Binigyan niya ako ng mga flowers, chocolates, at mukha rin yatang pinakyaw niya ang mga cake ng iba't ibang tindahan. Hindi na muna ako magpaparte sa ngayon. Concert kasi ni Wade ngayong gabi at napilit ko si Mami at Daddy na manood. Maging ang mga relatives ko ay nilibre ni Wade kaya mas lalo silang ginanahang manood ng concert. Kaya ngayon, patay kaming dalawa ni Corin. Palabasin na lang natin si Noah at Rosen. Nanliit ang mga mata ko sa pag-iling niya. Huwag na, ako na ang bahala. Magpapahanap na lang ako sa staff ng upuan. O sige, kahit saan basta may upuan. Kahit sa huling mga upuan pa yan. Nalubayan ko na siya dahil panay na ang text niya. Kanina pa tumigil sa pagtitext si Wade. Siguro ay naging busy na sa paghahanda. Ayan tuloy. Buti pa nag-shorts or pants na lang tayo. May pa uniform kapag nalalaman dyan. Sabi ko sa kanya. Tinignan niya ako ng saglit. Pero wala yata siya sa katinuan dahil sa katext niya. Huminto ang sasakyan sa parking lot. Dito kami sa backstage papasok. Tara Corin. Sabi ko sabay tulak sa pintuan. Lumabas din naman si Corin pero nakatingin pa rin siya sa cellphone niya.
Sabay kaming naglakad papasok sa loob. Bakit pa kasi nakadress pa tayo? Sabi ko. Nakakabanas lang. Ayoko talaga ng mukha akong center of attention, pero dahil sa description ni Corinne na magkakapareho naman kami ng damit na white dress, pumayag akong isuot ito. Nakaputi rin naman siya, pero simple lang. Simple din naman itong sa akin. Kaso may Swarovski diamonds na sequence. Kung yung damit niya ay may simpleng spaghetti strap, yung akin naman sariling design ko ng lace illusion neckline, kaya di hamak na mas kapansin-pansin ako. Huwag ka nang magreklamo, ang ganda mo naman na. Pag nakita ka ni Wade, baka hindi na matapos ang concert. Tatawagin ka na lang nun at magkikita kayo sa backstage para doon. Uminit ang pisngi ko. Ngumisi ko rin. Kita mo na, di ba? Masaya yon. Kaya tumigil ka na sa kakasatsat dyan at hayaan mo na yung damit mo. Bumuntong hininga ako at pumasok na sa loob. Busy ang staff. Ito na yata ang pinakamalaking concert ni Wade. Unang araw pa lang ng paglabas ng ticket, sold out agad. Maraming umiyak kasi hindi nakabili ng ticket. Syempre, I assured them na magkakaroon pa ulit ng ganito. Kaso, yung iba, parang nawawalan na talaga ng pag-asa. Nanghihinayang talaga sila ng bongga. Hindi pa naman mamamaalam si Wade sa showbiz. Bakit ganyan sila makareact? Siguro ay dahil natakot na silang ulitin iyon ni Wade. Naisipan kong pumasok sa backstage para mag-good luck kay Wade. Kaso may biglang lumapit sa aking tatlong babae. Miss Rina! Sigaw nung dalawa. Nagmamadali sila papunta sa akin. Sumandal si Corinne sa pader habang pinapanood akong kinakausap sila. Oy, hello! Ngumisi ako. Kilala ko sila. Sila yung mga presidentang tatlong Winsha Fans Club noon. Ngayon ay may iisa na silang grupo na ginawa na nakataon sa pagsuporta sa kahit anong desisyon ni Wade. Kumusta ang plano? Tanong ko. Nakangisi sila sa akin at mukhang excited na. Okay po, alam niyo po ba yung tungkol sa plano namin? Tanong nila. Umiling ako. Hindi ko sinabi. Nako, salamat talaga at secret lang natin ito. Sabi nung isa. Ngumisi ako. No problem. Kasi naman, gusto nilang mag-apologize kay Wade. Gusto nilang mag-sorry sa panghuhusga nila sa akin. Nag-sorry na sila sa akin. Agad ko silang pinatawad. Kaso, si Wade medyo hindi pa rin okay sa kanila. Sorry talaga, Miss Rina. Pagbabalik nila. Okay na talaga ako. Alam ko namang wala kayong alam noon. Nagpasya silang isurprise si Wade ngayong concert niya. Hindi ko nga lang alam kung paano pero rinig ko ay involved daw lahat ng mga humusga sa akin. Meaning, halos lahat ng fans ni Wade at Sean. Nag-apologize na rin po ba si Miss Sean Melendez? Tanong nila. Tumango ako. Oo, it's okay. Mahal niya si Wade. Natural na tendency ng tao ang ganon. Nagkatinginan silang tatlo. Nako, ang bait niyo po talaga. Si Sean naman po kasi, hindi klinaro. Alam niyo namang pag gusto naming mga fans, kahit walang sapat na ebidensya, agad naming pinapaniwalaan. Oo nga, si Miss Sean naman talaga ang punot dulo dito. Nila. Nako, wag natin siyang sisihin. Umasa din kasi siya na may patutunguhan sila ni Wade. Nako, Miss Rina, sobrang bait niyo talaga. Sorry po talaga sa ginawa namin noon. Mahabang pagsusori pa yung sinabi nila kaya naman, medyo natagalan pa kami sa pag-uusap. Nakita ko nang nagtataray si Corinne habang tinititigan ako. Oy, sige na,
Maghahanap pa kasi kami ng upuan. Sabi ko, sige po. Pwedeng picture po. Dahil mababait naman sila at wala naman sigurong masama kung magpa-picture ako kasama sila, ginawa ko na. Kitang-kita ko na ang pagkakairita ni Corinne nang siya pa yung naatasang magpicture sa aming apat. Thanks, Miss Rina. Tumitiling sinabi ng isa. Kinawayan ko sila at sumama na agad sa atat na si Corinne. Bilisan mo na, Rina. Maghahanap pa tayo ng upuan. Anya. Nauuna siyang maglakad. Mabilis at natataranta siya kung makapaglakad. Panay pa ang lingon-lingon niya sa paligid. Corinne, sandali. Sigaw ko. Ang bilis kasing maglakad ng isang ito. Nagdidim na ang lights. Hudyat na malapit na ang magsimula. Natagalan tuloy kami. Wala pa kaming upuan. Nasa taas na kami ngayon. Ang bilis kasing umakyat ni Corinne para maghanap ng upuan. Kaya dumungo ako sa VIP seats. Nakita ko doong puno nga. Mukhang wala ni isang nag-absent sa lahat ng invited ah. Pumaling ako sa natigilang si Corinne at tinignan kung sinong kaharap niya. Sa gitna ng makukulay na lights, na tanging naging ilaw namin ngayon palapit na ang pagsisimula ng concert, ay naaninag ko ang kapatid ko. Nakalagay ang kanyang daliri sa ulo habang nakasandal ang siko niya sa arm ng upuan. Yung paan niya naman ay nakapatong sa kanyang tuhod na para bang mahinihintay. Thanks, sabi ni Corinne. Tumayo siya at bumuntong hininga. You are always welcome. Malamig na sagot nito. Naglahad siya ng kamay at ipinakita sa akin ang katabing upuan ng inuupuan niya kanina. Dito ka, Rina. Ani ko rin sa akin. Ngumisi ako sa kanya. Sa wakas, bumuntong hininga ako at pinagmasdan ng kapatid kong bumababa na ngayon para umupo sa VIP seat na para sa kanya. Sana kayo na lang dito. Doon na lang ako sa VIP seat. Ngumisi ako kay Corinne. Uwe, ano ka? Best friend tayo. Kaya dahil napahamak ako sa pag-iimbita kina Sean at Liam, dadamayan mo ako sa kamalasan ko. Mas lalo akong ngumisi. Dadamayan ka rin nun. Ngumuso siya at inirapan na lang ako. Sarap asa rin ito. Kaya ayon, wala akong ginawa kundi asarin siya hanggang sa nagsimula yung countdown. 10, 9, 8. Sumigaw din ako kahit naasiwa ako sa mga fans na kanina pa picture ng picture sa akin. Hindi naman sa nagreklamo ako sa upuan naming napapalibutan ng fans. Well, except sa harap naming hagdanan lang naman. Pero nakakaya lang na lahat ng ekspresyon mo ay nahahagip ng kamera nila. 7, 6, 5, 4, 3. Bumilis ang pintig ng puso ko. Pakiramdam ko aalis na ang puso ko sa sobrang excitement. With on stage again. Yes. Dim yung lights nang bumukas yung curtains. Pero kitang-kita ko ang apat na lights sa baba na nakatuon sa bawat isang miyembro ng Going South. Si Zach, si Adam, si Austin. Sabay ko silang narinig sa intro. Ngunit halos hindi ko na rin marinig kalaunan dahil sa ingay ng tilig galing sa fans. Kaya ang ginawa ko ay nag-ingay na rin. Wow! With sexy ribas! I love you! Sigaw ko. Humagalpak sa tawa si Corinne at maging yung mga nasa tabi naming mga babae. May isa pa doong kanina pa nagbibidyo sa akin. Mukha yatang mas balak niya akong videohan kisa sa manood kay Wade. With sexy ribas! Wade! Sexy ribas! Iyon ang bumalot sa buong Araneta kahit na nagsimula na sa pagkanta si Wade.
Kailangan ko pang lakihan ng mga mata ko para makita ng maayos si Wade. Ang layo ko kasi. Pero di bale, kahit malayo, naaaninag ko pa rin ang walang kupas na kagwapuhan niya. Gwapo mo, Wade! Sigaw ng isang humahagulgol doon sa baba. Ganon kagwapo. Yung mapapahagulgol ka talaga. Kahit na malayo ako, laking gulat ko nang itinuro niya ako. Diretso, yung tipong siguradong sigurado ako na ako yung tinuturo niya. Yeah, you're still the only one. Tumindig ang balahibo ko at natahimik. Hindi ako nakatili dahil nagbara yung lalamunan ko. Sinako rin lang at yung mga fans ang tumili para sa akin. Nalibang na lang ako sa upuan ko at nagpigil ng ngiti. Ngumisisiwid sa reaksyon ng madla at tumalikod siya para ipagpatuloy ang kanta. Kinagat ko na lang ang labi ko. Nagdim ulit yung lights. Niyugyugni ko rin ang balikat ko. Oh my God, Rina! Anya. Magulong magulo na siya. Maging ang mga fans ay hysterical na. Hindi ko na maintindihan. May umiiyak, may naninisay sa kilig, may nagwawala, may panay ang tili na halos mapaos na. Halo-halo. That's the with Ribas effect. Nang unti-unti ulit na bumukas yung dalawang ilaw sa center stage, naaninag ko ang magulong buhok ni Wade. Nakapikit siya at nakaupo sa isang itim na stall. Nasa harap niya yung microphone at may hawak siyang acoustic guitar. Kinalabit niya ng marahan yung gitar at nakita kong umisi siya kahit nakapikit. Tumindig ang balahibo ko sa boses na pinarinig niya sa aming lahat. Malamig, tago sa puso, yung tipong mamumuo ang luha sa mga mata mo. Kinagat ko na lang ang kamay ko dahil kung hindi ay baka mapahikbi na ako. Unti-unting naagaw ang atensyon ko sa mga nakaputing fans ni Wade na ngayon ay may daladalang mga puting kandila na may butterfly sa hawakan. Ito na yung surprise ng fans ni Wade sa kanya. Sabi ni Corain. Tumango ako at pinanood silang sinisindihan isa-isa yung mga kandila nila. Mas lalong lumamig ang boses ni Wade. Nakapikit pa rin siya hanggang ngayon. Mukhang damang-daman niya talaga ang kinakanta niya. Kaya naman damang-dama ko rin ito at hindi ko na mapigilan ng pagtulo ng luha ko. Bumaling ulit ako sa mga fans niyang unti-unting pumisto sa bawat baitang ng hagdanan sa tapat ko. Pumisto sila sa magkabilang gilid. Naaalala ko sa kanila yung mga sundalo ni Prince Charles tuwing darating yung royal family. Yun nga lang, imbis na katana o rifle yung dala nila, ay kandila naman. Papalapit na sila ng palapit sa amin ni Corain. Ayos, not bad. Hindi naman pala nangungulilat ang pwesto namin ni Corain ngayon kasi dito yung surprise ng fans niya. Unti-unting humupa yung pag-strum ni Wade ng gitara. Dinilat niya ang mga mata niya at nakita kong sumingap siya at umiling. Ngumisi din siya at pumasok sa stage sina Zack, Adam at Austin. Tinapik nila yung likod ni Wade at nakipag-high five sa kanya. Nagtawanan pa ang apat hanggang sa bumaling si Wade sa akin nang nakangiti at tumayo na rin. Kinuha yung stall sa likod ni Wade
At ngayon ay tumutugtog na silang apat. Wala na rin yung gitara ni Wade. Nandyan na rin kasi si Zack, Austin, para i-back up yung gitara niya. Una kong narinig ang gitara ni Austin bago pumasok si Zack at Adam. Bumaba si Wade sa stage at tumayo sa dulo ng mga hagdanan. Ngayon, magkatapat na kaming dalawa. Pero unti-unti kong nare-realize na hindi siya aakyat sa hagdanan. Nandoon lang siya, kumakanta, nakatayo at nakatitig sa akin. Unti-unti kong naramdaman ang pagtatapik ni Daddy sa balikat ko. Si Mami naman ay inaalalayan ako patayo. Nanlaki ang mga mata ko sa bigla. Kasabay ng pag-ingay ng kanta ay ang pagkakagulat ko sa buong pangyayari. Nilingon ko ang nakatayo at nakangising si Corinne. Nagpisay ng lokarit at winagayway niya ang bouquet na hawak-hawak niya. Anong? Bago pa ako makapagsalita ay ibinigay niya na ang isa pang bouquet sa akin. What? Let's go, Rina. Nanginginig na sinabi ni Daddy sa akin. Naunang maglakad si Corinne. Siya lang yung naglalakad sa gitna ng mga fans na may dalang kandila. Nang lumiko na si Corinne ay nagsimula din kaming maglakad ni Daddy at Mami. Napalingon ako sa mga fans na ngayon ay sobrang tahimik at panay ang picture sa mga nangyayari. At sa wakas ay tumingin ako sa lalaking nasa harapan ko. Nakangisi siyang pinapanood akong gulat na gulat sa nangyayari. Nang nakita ko na siyang pinapalibutan ng mga kapatid ko, ng mga tao, ng isang may dalang malaki at makapal na libro, doon ko na-realize na totoo ito. This isn't a concert. This is a freaking wedding. Araw wedding. Basang-basa na ang pisngi ko sa mga luha nang nakarating na ako sa huling baitang. So take my hand. Don't let me surrender. Naglahad siya ng kamay. Nilagay ko agad ang nanginginig kong kamay sa ibabaw ng kamay niya. Tinapik siya ni Daddy at niyakap ni Mami. Cause maybe someday, in time, things will go my way. Humagulgol ako sa iyak nang nakita kong nakangiti siya at nakabalandra ang dimple niya pero naiiyak na rin. Hindi niya pinagpatuloy ang kanta kahit na nagpatuloy pa rin sa pagtugtog ang mga miyembro ng Going South. Happy birthday, Rina, my wife. Bulong niya sa akin. Pumagit na agad yung formal na lalaking may hawak ng makapal na malaking libro na mukhang Biblia. Mabilis lang yung nangyari. Binasa niya lang ang Corinthians 13. Rina Carmela Elizalde, do you take me as your lawful wedded husband? Kasi ako, noon ko pa to pinangarap. Ikaw lang yung pangarap kong hindi nagbago. At patuloy akong mangangarap sa iyo. Dahil hanggang ngayon, pakiramdam ko ang hirap mo pa ring abutin. Hanggang ngayon, ikaw pa rin yung pinaghihirapan ko para lang mapansin ako. Dahil hanggang ngayon, ikaw lang talaga ang laman ng puso ko. So this time, nanginig ang boses niya. Wala akong inihandang sasabihin, wala akong ginawa kundi umiyak. So this time, you're not leaving me anymore. Kasi noon pa man, sa'yo lang umiikot ang mundo ko. My whole heart and soul is chained on you. Kaya ngayon, gusto kong makasigurado na ikaw rin ay akin, na tayong dalawa ay para lang sa isa't isa. Rina, I love you with all my heart and soul. Baliw na lang ang magdududa sa pag-ibig ko sa'yo. Tumigil siya at suminghap. Tumango ako at hinayaang tumulo ang luha ko. Will you take me as your husband, Rina?
Tumango ako at nagbara ang lalamunan ko. Oh, of course. Agad niyang pinadulas ang singsing sa kamay ko. Kinuha ko yung isang singsing. Tumili ang mga fans habang isinusuot ko iyon sa kanya. Will you take me as your lawfully? Wala nang tanong, Rina. It will always be a yes. Nanginginig ang kamay ko nang isinuot ko yung singsing sa kanya. Pumalakpak ang lahat. Agad niya akong hinila at hinalikan. Binalot niya ang labi ko sa maiinit at sabik na halik. Nakakalasing. Nakakalimutan kong nasa harap kami ng maraming tao. Nangatog ang binti ko sa halik niya. Pakiramdam ko nakalimutan din niyang maraming tao dito. Dam with Ribas. Rina Carmela Ribas. Bulong niya sa tainga ko. Ready for honeymoon?